Magandang araw mga friend. May share ako dito sa inyo ngayon. Magte-test tayo ng rectifier ng ating KTM Duke RC200. Kasi itong rectifier na ito, sa tingin ko ito ay sira na. Ito ay 3-piece rectifier at ito ay diode type. May bago tayo dito. Ito pang KTM 390 or Rouser 200. I-test natin to kung anong pinagkakaiba nila. Hindi ito nag-charge, walang charging yung kanyang battery. Yung i-test namin sa ating voltmeter. Bago natin ikabit itong bago, i-check muna natin kung anong pagkakaiba at kung paano natin malalaman kung sira na ba talaga ang rectifier natin. Dito, mapapansin nyo, mas malaki ito kaysa kanyang standard KTM 390 or KTM 200. Pwede naman ito ikabit. Kaso lang, mahaba yung kanyang wire. Pero wala namang problema sa wire. Pwede naman natin gawa ng paraan yan. Ito lang naman diferensya niya. Makatulad din sila 3-piece. 3-piece, may 6 siya na wire. Isa dito ground. Tulad dito ground. May dalawang pulang wire at may tatlong yellow wire. Ito palang dalawang pula na wire na ito. Ang isang line nito papuntang battery at saka yung isang line papunta sa ating ignition switch. Dito, i-check natin mga friend kung ano ang pinagkakaiba nitong dalawang rectifier. Ma-check lang natin ang ating rectifier gamit natin ang ating digital multimeter. Ito. Dahil diode type ang ating rectifier, isiset natin ang ating multimeter sa diode sign. Itong sign na ito. Yung may ganito. 1 pot lang. Kasi yung diode natin ay may polarity. Muna check natin. Sa pag-check nito, dahil hindi naman ito nakakabit sa motor, ganito ang gagawin natin. Dalawang red line, dito natin ikakabit itong isang test probe, itong positive probe. Then itong kabila, tatlong yellow, i-check natin line 1, line 2, line 3. Dapat hindi yan magkakaroon ng reading. Ito, natusok na natin yung pula. Check natin line 1. May reading siya. Line 2. Ganun pa rin may reading. Line 3. Ganun pa rin may reading. So meaning, sira itong ating rectifier. Kasi dapat walang kurenting bumabalik. Kasi yung diode ay may polarity. Ganito dapat sana yan. Itong ating negative probe, dito natin yan itutusok sa ating dalawang red line. Dalawang pula. Saka pa ito magkakaroon ng reading kapag tinusok natin yung tatlong linya. Yung ganito. Line 1 may reading sa 514. Line 2 may reading sa 514. Saka line 3 may reading sa 514 din. Ang naging problema lang nito, bumabalik na yung kanyang kuryente. So meaning, sira na yung ating rectifier kasi bumabalik na yung kuryente. Yung positive probe natin, nilalagay natin yung dito sa pula, dalawang pula, dapat wala itong reading. Yan. Check natin. Dapat wala itong reading. Yan, mayroon. Lagpas din siya sa 1,000 ohms. So meaning, sira na talaga ito.
Kasi dapat ang reading na to hindi lumalagpas sa 1,000. Dito, check muna natin itong bago. Ang paraan ng pag-check, ganun pa rin. Naka diode sign pa ng ating multimeter. Check natin itong bago. Dapat kapag inilagay natin yung ating positive probe sa dalawang red, sa kanyang positive, dapat wala itong reading. Hindi ito magkakaroon ng reading. Dapat kapag inilagay natin ating test probe sa dalawang red nito, yung dalawang pula yung positive probe, at i-check natin yung tatlong linya, yung line 1, line 2, line 3, dapat wala itong reading. Naka diode pa rin ang ating multimeter, yan diode sign. Kita natin yan diode sign. Tsaka dito may diode sign. Dapat wala itong reading. Line 1 check, walang reading. Line 2 walang reading. Line 3 walang reading. Baliktarin na naman natin itong ating negative probe, itong itim, ilagay natin dito sa pula. Saka muna ito makakaroon ng reading. Line 1 166, line 2 166, line 3 166. Magkatulad lang sila. So meaning kasi bago ito. Ang pinagkakaiba ng ating luma at bagong regulator, kaya itong ating rectifier na ito, yung luma, ayaw na mag-charge kasi yung kuryente bumabalik na, kasi nawala na ng polarity. Dapat pag may polarity, may isang linya lang yun, hindi pwedeng bumabalik yung kuryente. Bago ko pala ikakabit ko, bago makikita ko sa inyo charging niya ayaw tumaas. Dito makikita natin na steady lang yung kanyang charging. Kahit i-berit man natin, hindi tumataas yung kanyang charging. Papakita ko sa inyo na papalitan siya natin ng regulator RC390. Medyo malaki siya, magkatulad rin ng wire, mas malaki, tapos magkatulad din sila ng stator, magkatulad din ng rewind. Mas malaki yung kanyang heatsink. So sa tingin ko mas maganda to ikabit dito sa 200 natin. Kabit ko muna ating stator coil. Ni-resistance reading ko na yung kanyang stator coil. Ito maganda naman ang reading niya, hindi naman siya sira. Ang reading niya is 2.5 ata yung reading niya, yung tatlo sa resistance reading. Ginamitan natin ng digital multitester. Maganda naman ang reading ng kanyang stator, kaya naisipan kong palitan yung kanyang rectifier na. Ito na mga friend, malaki. Ito yung sa 390 at saka ito yung sa 200 na KTM. Malaki yung sa 390 yung ginamit natin. Yung sa 200 ito lang maliit. So naikabit na natin mga friend yung regulator ng RC390. Una natin, tingnan natin kung gagana ba. Yun, 11.3 yung kanyang battery. Yan, automatic. Mataas. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7. Sa bagong rectifier na ating ikinabit, makikita natin na tumataas yung kanyang charging system. Hindi katulad kanina na nag-steady lang sa 12.1 at saka 12.0.